Good day mga kalikha! Sa video na ito ay ituturo ko kung paano mag-convert ng isang fixie to road bike na classic setup. Subok na sa long ride at budget friendly pa. Ito si Kulandro. Ang aking cohesion ay nicer copy, originally black color. Pero strip to metal na para mas maging classy at bumagay sa fork ko na lagid type. Same drop bar din ang ganamit ko. Ito yung mga dati kong fixie parts na magagamit pa din natin sa conversion na ito. Una, yung Fizz bottom bracket na 103mm. Next, itong old school 4080 165mm na Lasco crankset pair with classic Welgo pedal. Ayos pa din siya kahit luma na. Para naman sa wheelset ay nagpalit na ako ng Girder or CR paired with Chaoyang Hormone of white 25C tires at MR alloy na dual side threaded hub. Para sa caliper brake, maganda itong Meroka alloy na dual pivot short reach na halos kapareho ng Shimano 105 R7000. Ito, napakamura pero sobrang sulit na oil friction shifter na gagawin nating drifter setup para sa 1x. Generic alloy brake lever naman para sa drop bar. Syempre, huwag kalimutan ng sprocket. 6-speed lang ito pero mega range na. 14 to 34 teeth na pwede sa akunan. Yan ang model niya, kung trip niya din ito. Ito naman ang RD, classic non-series na Santur copy lang din, na may built-in hanger na direct kakabit sa track end ng bike natin. Mura lang din ito pero ayos ang quality at smooth ang shifting. Para sa kadena o chain, Shimano IG51 Narrow, pang 8-speed naman ito. Mga basic bike tools na gagamitin: Allen wrench, electrical tape, screwdriver, chain cutter, wrench. Pwede rin ang adjustable wrench kung wala kayo nito. Grasa, importante yan. At mga strap o velcro tapes para sa cable management. Unahin natin ang wheelset. Dito, pwede nyo pa din gamitin ang existing wheelset nyo sa fixie. Kung meron itong free wheel side, lagyan nyo lang ng nuts at spacer para sa multi-speed cogs na gagamitin nyo. Itong sa akin, thread type pa. Plan ko sana gawing drum brake kaya dual side threaded nito para mas classic sana, pero nagbago isip ko. Mahalaga ang sukat ng spacer at nut na gagamitin nyo para pumasok siya sa frame. Likha, sukatin natin ang hub para may idea kayo kung paano. Sa end-to-end ng thread ng hub ay nasa 9 cm o 90 mm dapat. Ang end-to-end naman ng nut dapat nasa around 120 to 123 mm ang max para magkasya. Sa kabilang side ay ginamit ko pa din ang tensioner para safe at madali mag-align ng gulong sa likod. Ito naman ang spacer at nut sa drive side. Ang sukat naman ng spacer hanggang sa outer ng nut ay dapat nasa 20 o 21 mm. Base yan sa 6-speed na cogs. Lagyan muna natin ng grasa ang thread ng hub bago ikabit ang cogs. Mahilig ako sa music kaya itong MP3 grease ang gamit ko. Hiran lang natin ang saktong amount.
na ang cogs at lagyan din natin ng grasa para madaling ikabit at baklasin. Iwas din sa metal to metal friction. Ikabit na natin ng cogs pa-clockwise sa paghigpit. Gagamit tayo nitong cog remover tool para mas mahigpitan natin ang gusto. Meron ito sa mga bike shop o sa Shopee o Lazada. Insert nyo lang ito sa gitna. At saka gamitan nyo ng wrench hanggang sa humigpit ito. Alisin natin ang tool at ayos, kompleto na ang wheelset. Ngayon, bago natin ikabit ang rear wheelset sa frame, ay sukatin natin para may idea kayo sa clearance ng frame ng fixie nyo. Ayan, nasa 120 kadalasan ang sukat niya ng mga kalika. Install na natin. Sa part na ito ay medyo mahaba ang nagamit kong spacer or nut, kaya medyo nahirapan ako sa pag-install. Ang existing na tensioner ay ikabit na din natin para mas secured. Make sure lang na naka-align ang rear wheel set nyo. At ibalik na natin ang nut at higpitan ang tensioner. Sa drive side, ang clearance between outer cog at inner ng truck end ay dapat nasa 3 to 5 mm. Ito na ang RD o rear derailleur. Trabaho niya maglipat ng posisyon ng kadena sa cogs, kaya mahalaga ito for shifting. Meron itong built-in hanger na dapat horizontal din ang bilhin ninyo. May screw ito at yung half circle ay nasa loob ng horizontal dropout at yung screw naman ang nasa labas. Alisin muna natin ang axle nut. Ganito ang tamang posisyon. Yung flat sa semicircle sa RD ay dapat naka-align sa dulo ng horizontal dropout. Pag nakalapat na, ay alalayan nyo ng isang kamay habang hinihigpitan yung screw para hindi ito gumalaw. Yan. Gumamit ng long nose or pliers para ma-secure ang RD. Kadalasan, screw ang mabibili nyo nito, pero itong akin, iba, kaya ganyan ay itsura. Ibalik na natin ang nut. Higpitan na din natin. Make sure na align ang gulong sa likod bago higpitan na. Ayos, may RD na. Sunod na natin kabit ang BB o bottom bracket. Square taper pa tong gamit ko at nasa sa inyo na kung anong BB ang gusto nyong gamitin. Ito pa rin kasi yung gamit ko dati at okay pa naman siya. Alisin natin ang BB left side thread nito na mas maliit at sa left side din ng bottom bracket shell natin ito ikakabit. Punasan muna natin para maalis ang mga dumi para smooth ang pag-install, then lagyan na din natin ng grasa. Ganun din sa bottom bracket shell. Ugali niyong linisin at lagyan ng grasa ang mga movable parts ng bike ninyo dahil dito din madalas naiipon ng tubig ulan. Pagkabit ay clockwise lang ang paghigpit nito. Ito naman ang bottom bracket tool para mahigpitan ng todo at masecure. Ito naman yung natirang BB ay kakabit naman natin sa drive side o right side ng shell. Ganito ang itsura niya. Punas at grasa ulit tayo mga kalika.
Grasa din muna bago natin install. Ipasok na natin ang BB. Counterclockwise. Gamitan din natin ang BB tool at wrench para i-secure ang BB. Make sure lang na pantay ang taper nito sa left at right side bago natin higpitan ng todo. Ngayon, pwede na natin ikabit ang crankset sa BB. Siyempre, itong may chainring ang dapat na nasa right side ng bike. Ikabit na rin natin ang lock niya. Tapos, higpitan natin gamit ang Allen wrench. Sa left side naman, itong arm lang. Make sure na magkasalangat sila ng arm sa kabila, mga kalikha. Para makompleto ang drivetrain ng bike, install na natin ang kadena. Enemy half link ang gamit ko dati. Sobrang tibay nito pero hindi na natin pwede gamitin. Binawasan ko na rin pala itong 8-speed ang chain dahil masyadong mahaba. Gamit ang chain cutter. Marami rin sa bike shop nito at sa Shopee o Lazada. Sa pagkabit, ilinya muna natin ang kadena sa likod ng crankset para mas madali natin isuot ang chain sa RD. Mula sa taas ng cog, pababa sa unang roller ng RD. Sa may chain guide ng RD nyo ito ipasok. Sundan nyo lang itong way sa unang roller ng RD. Make sure na nakapasok ang chain sa chain guide ng RD nyo. Tapos, pababa naman sa second roller ng RD. Bali pa zigzag ang way ng chain mula sa cog. Papunta pa kanan pababa sa first roller at pakaliwa pababa sa second roller ng RD. Sa pagdugtong ng kadena, dapat parehong female yung inner links, ang putol nyo sa parehong dulo, gaya nito. Gumamit ng missing o quick link para mas madali ang pagdugtong ng kadena. Ilagay ang isang link sa likod, sa kabilang dulo naman sa harap. Tapos, ipagtapat nyo lang ang connector sa malaking butas sa parehong link, kagaya nito. At pag nagtapat na, hatakin nyo lang ang kadena hanggang mag-click sound. Yun, nakalak na sila. At pwede natin ikabit ang kadena sa chain ring. Para sa akin, ganito lamang ang tamang tensyon ng kadena at RD. Pantay lang dapat ang chain ring at RD height. Ganito naman ang todong banat ng chain at position ng RD pag nasa pinakamalaking cog ito. At ayos! Na-convert na natin sa unang step ang fixed gear to road bike. Simpleng conversion lang ito at base lamang sa aking kaalaman at idea na naaral ayon sa bike ko. Maaari magkakaiba din tayo ng tastes sa plan of diskarte sa paggawa ng project bike. Pero guide lamang ito sa mga gusto mag-convert ng fixie na pwede naman pala sa murang halaga. Sa next video ay tuturo ko ang cable management at paggabit ng drifter o brake at shifter in one sa sariling idea ko rin. Abangan nyo yan.
Hanggang sa muli, ako si Christian, Bithana.